Mati, mauni ang nakahatay na kanato pabiling kita sa pagpangalagad o pagsimba diha sa Ginoo. Dala nato diha sa Ginoo kung maupulong sa Dios. Ihatag ang panahon sa timbababa sa tulong sa Dios. Praise God. Pwede po ba natin palagpakan ang ating Tuhan na Diyos? Because He is great and He is worthy to be praised. Wala na pong ibang karapat dapat nating sambahin. Wala na pong ibang karapat dapat nating paglingkuran at mamahalin. Dahil yung ating buhay na taglay, hindi po saganang atin, ito'y pahiram lamang sa atin. Kaya sa panahon na ito'y bawiin ng ating Panginoon, wala na talaga tayong magagawa. Kaya samantalang pinapahirapan niya ito, samantalahin na po natin na paglingkuran, mahalin, purihin at sambahin ng Panginoon. One more time. Let's worship the name of God. The name which is above every name. Now, mga kapatid, ngayong tanghali, sino po ang ibig o may gusto na ang kanyang buhay ay proteksyonan ng Panginoon? Amen! Amen! Di ba? Yan po mga kapatid, ang ating pong pagsusumamo sa ating mahal na Diyos na patuloy niyang ingatan yung ating buhay. At sa message na aking gagawin, aking dadalhin ngayon mga kapatid, kumplito na po ito, proteksyon, at gusto po natin ng ika nga mahabang buhay, kung nais po natin na tayo po ay magkaroon ng magandang kinabukasan at kaganhawaan sa buhay, kumplito. Kaya ang nais ko po mga kapatid, na pagsusumikapan po natin na ito'y ating isa-isip at isa puso dahil napakahalaga po talaga ito sa buhay natin. Ito ay sandata natin. Kaya ngayong tanghali, encourage ko kayo mga kapatid na sikapin, mas mainam kung may sa isip natin, meaning may memorize natin ito, dahil pag na-memorize natin mga kapatid, saan ka man paroroon, sa anong mga oras na gusto mong gamitin, nagagamit po natin ito. Kaya tumayo muna tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Panginoon, sa mga sandali ito, inikilala po namin na Ikaw ang daluyan ng lahat ng kaalaman at karamdaman. Kaya humihingi po kami ng karagdagang kaalaman mula sa inyo. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng sound mind upang sa gayon, maingatan po namin ang iyong mga salita sa aming puso at magamit po namin sa panahon ng pangangailangan. Nawa, magkaroon po kami ng interest na amin po isa puso at isa isip ang iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa iyong gagawin sa aming buhay sa tanghaling ito at maging sa mga kapatiran namin na hindi namin nakakasama. Kayo din po Panginoon ang patuloy na mangusap sa kanyang puso at magpaalaala. Salamat po Panginoong Diyos dahil binigyan niyo pa kami ng pagkakataon na magkasama-sama at may kalayaan magpuri at magpasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong pakikinig sa aming pakiusap. In Jesus' name. And everybody say, praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Malayo na po kayo.
Makakaupo mga kapatid. Sabi ko po, napakahalaga ang chapter na ito. Alam ko na nakakabisado ng iba, pero kung hindi nyo pa nakakabisado, samantalang binigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon, at higit sa lahat, hindi pa tayo ulianin, kaya pa naman natin mga kapatid. Sabi nga, your mind is your greatest asset. Train it well. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Amen. Baka sabihin nyo ngayon, ay nahirapan na talaga ako mag-memorize o magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang tips natin mga kapatid, pakinggan nito. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. Pag sinabi mong hindi mo kaya, pag sinabi mong mahirap, wala na. Huwag natin ilagay sa isip natin na hindi kaya, mahirap. Amen? Amen. Dahil itong isip natin, very powerful. Kaya nga, sabi nga ni Norman Vincent Peale, what the mind can conceive and believe, the mind can achieve. You see? Grabe pala ang isip ng tao. Isa pa, para makumbinsi kayo. Yung sinabi ng isa pang bantog na tao, sabi niya, nothing is greater than the human mind and potential power. Palagpagan natin ang Panginoon. Kaya kung sabihin natin, itong Psalms 91, mahirap, hindi natin kaya, huwag natin sabihin, hindi kaya. Sabihin natin yung sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Amen! Dahil kay Kristo mga kapatid, walang mahirap. Ang bagay na tila baga imposible, nagkakaroon po ng posible kapag naniniwala po tayo dahil kay Kristo, magagawa po natin ang lahat ng bagay. Everybody say praise the Lord! Pangunahan ko kayo mga kapatid para sabihin nyo na, ay, hindi pala mahirap ano? Na English, may Tagalog. Katapos, meron po akong bigyan ng impact mga kapatid sa aking i-recite sa inyong harapan. Psalms 91. Psalms 91. Sa English version, sa King James mga kapatid, ganito ang pagkakasabi. Kahit tignan nyo sa inyong mga Bible, ganito ang pagkakasabi sa English ng King James Version. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall trust. His truth shall be the shield and buckler. Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Because he hath made the Lord, which is my refuge, even the Most High of thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon lion and adder, the young lion and the dragon shall thou trample under feet.
because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Last verse, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Palakpakan natin. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at katibayan, ang Diyos ko na aking tinitiwalaan. Aking ililigtas siya sa paniniaak, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng mga panmanilo. Aking tatakpan ka. Sundan niyo ako mga kapatid, very powerful ang mga katagang binibigkas o sinasabi ng Panginoon dito. Aking tatakpan ka aking tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlulo ka. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan ng gabi o sa panag man na humihilagpos kung araw. Kasi nung unang panahon mga kapatid, hindi missiles, hindi anumang mga sophisticated weapons ang ginagamit, hindi baril, pana, sibat. Kaya sabi noon, mga kapatid, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan ng gabi. Ni sa palang man na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paglipaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 mabubuwal sa iyong sipi at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata. At iyong makikita ang ganti sa masama. Wala anumang mangyayari, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Walang kasamaang mangyayari. Walang anumang kasamaang mangyayari sa iyo, sabi ng Panginoon. Walang anumang salot na lalapit sa iyong tolda. Ito ang pinaka-the best mga kapatid. Na sabi nga, narinig ko kay Brother Kerr, may anghel na, yes, ako mismo makapagpatotoo. Andiyan naman yan sa Bible. Pero hindi mo talaga ma-appreciate at mapaniwalaan at unless naranasan mo sa iyong buhay. Kagaya nung yung testimony ko, paano ako mga kapatid nakasarating sa sala, wala na akong malay. Bakit hindi ako galos, walang galos, kibukol, walang bukol. Mga kapatid, nakarating ako sa sala na para akong natutulog. May anghel. Kaya sabi roon, sapagkat magbibilin siya ng kanyang mga anghel. Palakpakan natin ang Panginoon. Uutusan ng Panginoon ang anghel na ikaw ay ingatan, proteksyonan, saan ka man paroroon. Kaya sinabi niya, sapagkat siya'y magbibilin ng kanyang mga anghel upang ingatan ka. Baka matisod ang iyong paa sa isang bato. Everybody say praise the Lord. Grabe ang proteksyon ng ating Panginoon. Hallelujah. Iingatan tayo. Saan man tayo paroroon mga kapatid, kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ikaw ay naniniwala sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon, hindi ka rin niya iiwan at hindi ka rin niya papapayaan. Everybody say, hallelujah. Sabi roon, iyong yuyurakan ang leyon, at
at ang ulupong, ang batang leyon at ang ahas. Yuyuragan mo ng iyong mga paa. Sabi no? Sapagkat iyong sapagkat kanyang inilaga ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya, iniligtas ko siya. Ilalagay ko siya sa itaas. Aking pararangalan siya. Siya'y tatawag sa akin. Wow! Everybody say praise the Lord. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya, aking pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Bibigyan niya daw tayo ng mahabang buhay. I-extend niya yung pahiram na buhay. Kapag tayo po mga kapatid ay nagtitiwala, nagmamahal, naglilingkod sa Kanya, pahahabain niya ang ating buhay. At sabi niya, ipakikita ko sa iyo ang ating kaligtasan. Mapalad tayo. Dahil tayo po ang naging resipient, tumanggap po tayo sa alok na kaligtasan ng ating Panginoon, hindi lamang kaligtasan dito sa mundo, higit sa lahat kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Let us worship them. Hallelujah. Yung unang talata mga kapatid, dito ko i-focus. Dito ko bigyan ng diin. Ang sabi doon sa verse 1, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siyang tumatahan sa lihim na dako. Ano itong lihim na dako? Ang isang bantog na mangangaral, meron siyang statement na ganito. Sabi niya, abandon the secret chamber and your spiritual life will decay. Kapag hinayaan po natin, pinabayaan po natin, at hindi po natin mga kapatid ginawa na tayo po ay maglaan ng lugar o panahon na kung saan doon po tayo makipag-liit, doon po tayo makipag-usap, doon po tayo mananalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, mamamalayan mo na lamang na ang iyong spiritual na buhay unti-unti nasisira. Unti-unti ikay manghihina. Sa makatuwid, binibigyan po ng malaking pagpapahalaga at diin ng ating Panginoon. Kung nais po natin mga kapatid, yung favor ng Panginoon, yung benepisyo ng Panginoon, makamtan po natin sa ating buhay, meron po tayong dapat gagawin. Ano po ang kailangan nating gawin sa ating buhay mga kapatid upang atin pong makuha ang mga benepisyo ng Panginoon o favor ng Panginoon sa ating buhay? Kailangan po maglaan po tayo ng panahon, oras sa pananalangin. Palakpakan natin. Huwag mong hayaang gumising ka sa umaga na hindi ka mag-pray. Yes. Amen. Hallelujah. Huwag mong hayaang kumain ka ng pagkain na hindi ka magpasalamat. Lord. Kung nais po natin mga kapatid na makuha mula sa ating Panginoon ang mga
bisyo o favor. Mga kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin. Amen. Bakit manalangin? Because prayer is an oxygen of a Christian. Pag walang pananalangin, paano ka mabuhay kung walang hangin? Okay? Gusto ko lang bigyan mga kapatid ng impact o diin ang message na ito dahil tila baga parang binabaliwala natin mga kapatid. And thank God, talagang kinonvict ako ng Panginoon na ito pala ang dapat na gagawin. Yung dating International Superintendent ng United Pentecostal Church, mga kapatid, na si Ocean, meron siyang sinabi. Sabi niya, a life of prayer is an anointed life. Wow! Kung nais niyo mga kapatid, meron kayong mararamdaman sa inyong pastor, ipag-pray ninyo. Manalangin kayo mga kapatid sa inyong pastor at makikita mo na meron kong gagawin ang Panginoon na kakaiba sa buhay ng inyong pastor. Amen. Hindi lamang sapat ako'y mananalangin, pero much better kung may backup din sa mga prayers. Dahil, sabi nga, ang buhay mapanalanginin ay meron pong tinatawag anointing. Iba kasi mga kapatid, pag mayroong anointing, ito po ang nakakasiparate o kakaiba sa lahat ng mangangaral. Kapag ang isang mangangaral ay mayroong labis ng Espiritu ng Panginoon, magtataka kayo. Hindi, kahit na sabihin natin hindi siya eloquent, hindi siya magaling, pero kung nandyan ang anointing ng Panginoon, ramdam na ramdam ninyo. Yan ang magkalag, yan ang magpapalaya, yan mga kapatid, yung anointing na yan po ang tutulong. Yung kung ano man ang mga kahinaan, magtataka kayo dahil ang power ng Panginoon. Anointing kasi power ng Panginoon. Walang magawa ang tao, pero kapag ka nandyan ang langis ng Panginoon, mga kapatid, meron talagang magagawa sa buhay ng tao para baguhin ang buhay ng sinuman. Mga pag-uugali, mga espiritu na hindi po naaayon sa kalooban ng Panginoon pag may anointing. Mga kapatid, ang lahat ng gagawin ay makalang. Palagpagan po natin natin. Hallelujah. Naririnig po natin maraming beses sinasabi na prayer is power. Pero nakapagtataka. Parang sabihin natin na parang simple lang, parang karaniwan lang. Parang hindi naman, sabi nga, talagang kumbaga sa major talaga na kailangan. Parang minsan yung pakiramdam natin, parang hindi mahalaga. Pero mga kapatid, dito pala nakasalalay ang kapangyarihan ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi nga, prayer is power. More prayer means more power. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Kapag ang tao ay nananalangin, hindi po tao ang kanyang kausap. Narinig nyo? Hindi po tao ang ating kausap kapag tayo'y nananalangin. Kaya dapat inculcate natin, ilagay natin sa isipan mga kapatid kung gaano kahalaga, kabisa, kapangyarihan ang
ang tinatawag na pananalangin dahil hindi po tayo sa tao nakikipag-usap. Sino ang ating kausap? Kapag ikaw ay nanigluhod, kapag ikaw ay nananalangin, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ang Diyos na nagpahiram ng buhay ng bawat isa sa atin. Wala na ibang kausap ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Siya ang kausap. Now, everybody listen. Prayer is precious beyond all price. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang binabaliwala lang natin, parang bagay na tsapuhira po natin mga kapatid. Nung Sunday yung preaching ko, yung message ko nung Sunday sa ating lahat mga kapatid, your life, your time is gold. Your family is priceless. Amen? Amen. At ito naman ang walang katapat na halaga. Prayer is precious beyond all price. Amen. Sa makatuwid, mag-isip na tayo sa dali. Hindi pa na natin baliwalain. Parang kampante lang tayo, mga kapatid. Para bagang yung isang kwento na dahil pagod at wala ng panahon mga kapatid, para makasiguro siya, isinulat niya na lang yung prayers niya at ikinabit niya doon sa kanyang harapan. At kung talagang, kumbaga, pagising niya sa umaga, dahil abala na sa lahat ng mga gawain, Lord, pakibasa na lang po. Amen. Ang galing. Pati Panginoon, binibigyan pa natin ng assignment. Pakibasa na lamang po. Dahil kayo naman po ay maunawain. Pero makinig kayo. Prayer without laboring is to mock God. And laboring without prayer is to rob God of His glory. Pag tayo daw nananalangin, ang sasarap ng buhay natin mga kapatid. Walang kalibor-labor. Walang kahirap-hirap. Walang pagpupunyagin. Panginoon, salamat po dakilang Diyos. Salamat sa buhay. Ay, alam niyo na po lahat. Panginoon, purihin ka. Salamat po sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong pag-iingat sa buhay. Amen. Aba, ano ang ginagawa natin sa Diyos? Binibiro natin ang Diyos. Kapag nananalangin po tayo na hindi taimtim at marugdong, na hindi tayo nagre-labor. Everybody say amen. Amen. Binibiro natin ang Panginoon yan. Ngayon naman, kapag ano ang ginagawa natin, pag hindi ka nananalangin, alam po ba ninyo kung ano ang ating kaso? Kapag kagawa tayo ng gawa at hindi tayo nananalangin, ano ang ating sagutin sa Diyos? Prayer, laboring without prayer is to rob God of His glory. Meaning, kapag tayo gumawa ng anumang gawain at hindi po tayo nananalangin mga kapatid, nangangahulugan na kinuha mo. Ang kinuha mo ang para sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang mga kapatid, siya lamang ang naghahanap, siya lamang ang dapat ang buong kaluwalhatian, ang buong kapurihan, ang buong karangalan, ang buong glory sa Kanya lamang. Pero kapag gumawa po tayo na hindi nananalangin, mga kapatid, nagpapahiwatig, hindi mo na kailangan ang Diyos. Kaya mong gawin. Pero, ito ay may opinion sa bawat isa sa atin. Kaya kung very simple lang ang prayers natin,
Makinig kayo. If it does not come from the heart, God does not listen. Karamihan mga kapatid, matatamaan tayo. Sabi nga, prayer must not come from the roof of the mouth, but from the root of the heart. Narinig ba natin? Amen. Pag nananalangin daw tayo, huwag tayong manalangin na hanggang sa dulo lang ng ating dila, kundi ang nais at ibig ng Panginoon sa mga nananalangin. Dapat ang pananalangin ay galing sa ugat ng ating puso. Grabe. Prayer must not come from the roof. Prayer must not come from the roof of the mouth, but from the root of the heart. Sa kailaliman, sa kaibuturan ng ating puso. Why? Ang sabi po ng Jeremiah, mga kapatid, ibanat ni 19:17 ba yun? Ang sabi roon, Ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all of your hearts. Ano ang sabi ng Panginoon? Inyong hahanapin ako at ako'y inyong masusumpungan kung inyong hahanapin ako ng inyong buong puso. Palagpagan natin. Kailangan mga kapatid, may puso. Amen? Amen? Amen. Naku mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil tuwing gising natin, may buhay pa rin tayo, may lakas, may malusog pa rin tayo. Pagkatapos baliwalain natin, sabi nga, may kasabihan mga kapatid na human life is a constant one. And also, human life is a constant one. And also, to be a constant prayer. Ano ibig sabihin? Yung buhay natin mga kapatid, hindi, di ba, ang buhay natin, laging mayroong pangangailangan, nangangailangan, laging nangangailangan ang buhay natin. Amen? Amen? Kaya naman mga kapatid, dahil ang buhay na ito, na ikinabubuhay natin sa mundo, laging may pangangailangan, kaya lagi din naman tayo mananalangin. Amen? Ito pa mga kapatid, sabi nga, he who fails to pray does not cheat God, but he cheats himself. Kapag ayaw mong manalangin, kapag hindi nananalangin ang tao, walang nawawala sa Diyos. Hindi mo, walang ano. Kumbaga, walang kabawasan. Hindi mo niluluko. Hindi mo niluluko ang Diyos. Sino ang iyong niluluko? Kapag hindi nananalangin ang tao, ang kanyang, di ba, cheat? Yung ninanakawan, yung parang, cheat. Don't cheat. Huwag kang mag-cheat. Hindi ka nag-cheat sa Panginoon. Walang nawala sa Panginoon. Pag hindi nananalangin pala ang tao, malaking kawalan sa iyo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, nagising ako. Sabi ko, ang Orion Saints, masyadong complacency, kampante. Ay daw sa wala lang, pero daw sa waay lang, pero may ginabat yan. Pero mga kapatid, thank God, dahil
Napakabuti ang ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Palakpakan natin. Hindi pa tapos ang laban. At ito po yung lagi kong sinasabi, mga kapatid, the best thing about God is that He has always something fresh for us. Because He is the author of new beginnings. And He never runs out of giving us a brand new start. Wow! Yan ang kagandahan sa ating Panginoon. Kahit mga kapatid, natulog tayo, kahit kumbaga sa marami tayong mga shortcomings, failures, yet, ang ating Panginoon, kapag nag-commit tayo, He opens the way. Pag nag-commit tayo mga kapatid, anong gagawin ng Panginoon? Wow! He has always something fresh for us. Merong panibagong umaga para sa iyo. Merong maliwanag. Merong nagbubukang liwayway sa iyong unahan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy po na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hallelujah! Amen? Praise God, yan ang kagandahan ng ating Panginoon. Laging nagbibigay po siya ng pagkakataon sa atin. So, habang nangungusap pa ang Panginoon, kumikilos pa sa ating buhay mga kapatid, dapat po tayong magising. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil lahat ng panahon, sabi nga, when you hear the words of God, harden not your heart. Bakit? May panahon mga kapatid, baka patigasin na ng Panginoon ang iyong puso. O kaya baka isasara na ng Panginoon ang pagkakataon para sa iyo at sa akin. Samantalang lukas pa at nagising tayo, bakit hindi natin gawin ang pinaka-the best para sa ating Panginoon? At ang pinaka-the best mga kapatid, for now, bakit binigyan ko po ng diin ang prayer? Ito ngayon ang pinaka-the-best na gagawin natin mga kapatid sa ating buhay. At wala pong pinaka-the-best na pwede po natin i-offer at gawin para sa Panginoon ay yung makipag-usap sa Kanya. Everybody say amen. Lalo-lalo na kapag ang buhay natin ay bumaharap sa mga challenges, sa mga hamon ng buhay. Yan, sabi nga, prayer begins when human capacity ends. Kaya, pagka humarap ka sa may pinagdadaanan ka mga kapatid, oportunidad ng Diyos yan para sa iyo. Dapat mga kapatid, yung opportunity na yan, huwag mong palampasin. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Amen. Now, wala po tayong pinaka. Pwede ikaw ang gawa for now, na wala pa tayong kumbaga sa maraming biyaya, pinaka-the best na kawang gawa mga kapatid. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6, verse 18 ba yun? 18. Ang sabi niya, pray always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ano ang pwede natin magagawa? Maitulong sa kapwa, maitulong sa iglesia ng ating Panginoon. Ano ang sinabi ng Biblia? Manalangin ng lahat ng panalangin. Palakpakan natin ang Panginoon. Mag-pray, pray, pray with all prayer and supplication and the Spirit. Manalangin sa Espiritu ng lahat ng panalangin na may buong katyagaan. Grabe o, na may buong katyagaan. At kayo'y mga puyat na buong tiyaga. Ibig sabihin mga kapatid, ito na, huwag na natin gagawin
para ma-excuse tayo at hindi tayo baga makonsensya, huwag na natin gawin na isulat natin yung prayers natin at ikabit natin sa bumbok o idikit natin, Lord, please read my prayers. Amen. Ang pinaka-the best ngayon, mga kapatid, hindi ka man makatulong financially, mga kapatid, ang pinaka-the best na pwede po natin kawang-gawa o itulong natin sa kapwa at sino man yung ating pananalangin. Everybody say, praise the Lord. Amen. Yan ang pinaka-the best, mga kapatid. Bakit? Dahil sa prayer, mga kapatid, kaya natin abutin ang lahat ng dako, ang lahat ng tao. Grabe ano? Imagine, pag ikay nananalangin, mga kapatid, kayang abutin ang Israel, Jerusalem, Europe, sa Asian country, lahat, buong sanglibutan. Makatulong ka. Bakit? Because prayer has no space or geographical limitations. At ang ating Panginoon, mga kapatid, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya niya pong pakinggan, kaya niya pong sagutin, any moment, anytime, dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi po gaya ng tao na limited. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang good news, mga kapatid, di ba sinabi doon sa Psalms 91, He shall call upon me, and I will answer. Kaya kahit kung sanglibutan pang tumawag sa Kanya, pwedeng i-cater, pwedeng sagutin ng Panginoon dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya ikaw na dito lamang sa takurong, pwedeng lumipad, pwedeng umabot kung saan-saang bansa, kung saan-saang lugar, lahat ng tao pwede mong abutin. Kung ikaw ay mananalangin, isipin natin yan. Amen. Amen. Wala tayong nagagawa. Pinaka-the-best na ating magawa. Prayer. Everybody say prayer. Praise God. Andoon sa masya, mananalangin ka si nanay, automatic. Ang connection mo, abot mo kagad ang masya. Pagkatapos binawali-wala natin, mga kapatid, kung nag-iisip ka, ano ba ang maitutulong ko sa iglesia? Ano ba ang pwede kong maibabahagi? Yung ating pananalangin! Amen. Yung ating pananalangin sa isa't isa. Hallelujah! Napakabisa yan. Kaya wala nang marami pang kuskus, malumot pa, ikot-ikot. Mga kapatid, walang naging successful, walang naging great evangelist, walang talagang pinagpala ng lubos kung hindi nananalangin. Lahat sila na-discover nila ang sikreto kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Walang iba kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Everybody say praise the Lord. Very simple na lang lagi naririnig natin, mga kapatid, yung Philippians chapter 4 verse 6. Pero kung palaliman natin yan, wow, what a privilege para sa mga anak ng Diyos kung sila po ay nananalangin. Amen? Eh sabi niya, bakit kayo nagpaproblema? Bakit kayo nagpapalisa? Bakit kayo nag-aalala? Ang sabi ng Panginoon, ito very simple. Huwag mabalisa. Alam mo na gawin mo? Manalangin ka. Dahil sa pananalangin, doon, mga kapatid, kikilos ang kamay na makapangyarihan. Diyos. Amen. Hallelujah. Ano ba problema natin? Ano ba? Lahat. Tinanong tayo. Huwag mabalisa. Sino may sabi? Diyos lang may sabi niya. Kaya problema sa atin, kulang tayo sa paniniwala. Kaya manalig tayo sa sinabi ng Diyos.
mapapatunayan natin kung gaano katotoo ang sinabi ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Lastly, naintindihan ba natin mga kapatid na may nakuha ba tayong tinatawag na mensahe? Tumagos ba sa puso natin ang kahalagahan ng pananalangin? Makita ninyo mga kapatid kung simulan natin manalangin. Kailangan, what is the difference between interest and commitment? Bigyan ko kayo ng alin ang pipiliin natin. Dapat makinig kayo. What is the difference between interest and commitment? Interest, when you are, sabi doon, when you are interested of doing something, you only do it when it is convenient. Tingnan nyo ang difference. Ano yung interest? I repeat. Interest, when you are interested in doing something, you only do it when it is convenient. While commitment, when you are committed to something, you accept no excuses, only results. Everybody say praise the Lord. Kaya ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, are you committed? Ngayon, nalaman po natin ang sikreto sa lahat. Nalaman po natin kung paano tayo makakatulong. At alam natin, mga kapatid, na kapag tayo nananalangin, hindi tao ang iyong kausap. What a privilege. Kausapin ka ng Diyos. Ang Diyos makipag-heart to heart sa inyo. Napakapalad isipin. Diyos may-ari ng buhay mo. Diyos may-ari ng lahat ng bagay. Makipag-heart to heart siya sa iyo. What a privilege, diba? Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya, hindi yung pamud-mud, hindi yung pagana-gana, hindi yung dahil maluwag sa iyo o kailangan. Pero kung committed po tayo, mga kapatid, I repeat, ano ang committed? Ano ang commitment o committed, mga kapatid? Accept no excuses, only results. Kaya, bakit hindi natin simulan? Kung ikaw napakabisi sa gabi, napakabisi sa kung alin ang, kumbaga, oras na pwede mong ilaan para sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo maglalaan ng oras sa Panginoon, mga kapatid, yan ang tukso na hindi ka makapanalangin. Pero kung naglaan ko tayo ng oras sa pananalangin, amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan i-commit natin, Panginoon, ang oras na ito para sa iyo. Narinig natin sa sinabi ko kanina sa inyo, na prayer without laboring is to mock God, and laboring without prayer is to rob God of His glory. Okay? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, kung committed ka, wala nang alibay, no excuses. Gawin mo. At makita natin, lalong-lalo na nahaharap na tayo mga kapatid. Ilang linggo na lang, paalam sa lugar na ito. Amen? Ngayon mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Ano lang, ang nais ng Panginoon na gawin natin, manalangin ka lang, gagawa ng himala. Kikilos sa aking mga kamay. At ang sabi niya, mga kapatid, sabi niya, prayer
ano yun? God warms. Oh, tingnan nyo. God warms His hand at man's heart. At man's heart when he pray. Wow! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Yung kamay ng Panginoon, mga kapatid. Wow! Yung puso natin. Talagang, pinapainit. Andyan ang kamay ng Panginoon sa puso natin, pinapainit niya. Pinapainit ng Panginoon ang puso natin na nagpaparamdam ang Panginoon. Na siya ay buhay kapag ika'y nananalangin. Amen? Idinakiti ng Panginoon ang kanyang mga kamay sa puso ng nananalangin. Wow! Hindi lamang siya makipag-usap sa iyo. Talagang haplusin ka pa ng Panginoon. Anak, narito ako. Damang-dama ko. Ang nilalaman ng iyong puso dahil nahawakan ko ang iyong puso. Wow! Kapag ikaw nananalangin, hahawakan ng Panginoon ang iyong puso. Amen? Praise God. Sarap mga kapatid, ano? Sa lahat ng mga recognition, mga trophy, mga play, appreciation, wala talagang pina-mark sa pulpit. Sa aisles, papuntang pulpit, binigyan ng plate of appreciation or recognition. The most prayerful saints! Mayroon ba tayong narinig? Wala ano? Kaya akala ng iba hindi mahalaga. Kaya wala namang mga appreciation. Wala namang tinanggap na parangal. Pero ang tumanggap na parangal, mga kapatid, ang pinakamagaling mangaral, ang napakaraming mga nagagawa sa Panginoon na ganito. Pero prayer, wala. Pero, wait a minute. Narinig na natin. Prayer is precious beyond all price. Palakpakan natin. Kaya it's time, mga kapatid, na tayo po ay lumapit sa Panginoon sa araw-araw na gawa ng Diyos. Maglaan tayo kahit kunting panahon. Basta ang ating pananalangin, number 1, mayroon tayong faith. Pangalawa, taindig na pananalangin. Hindi lang Panginoon, salamat po Diyos. Bulak-bulak lang bakbak mo. Amen. Pero Lord, salamat Panginoon. Buhay pa ako. Salamat Panginoon sa araw na ito. Prayer should be the key of the day and the lack of the night. Kaganda daw. Pagkising sa sarap, purihin ka Panginoon. Salamat sa iyong walang sawang pag-iingat sa iyong buhay pa ako. Salamat po Panginoon. Buksan natin ang araw sa pamamagitan ng prayer. Pagdating ng gabi, sasarhan naman natin para wala nang kapangyarihan o sinumang anumang panganib na darating sa iyo. Dahil ang sabi ng Psalms 91, mga kapatid, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-asan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Protected tayo. Wala tayong pangamba o takot sa gagawin ng masama o sino mang nagtatangka ng masama ng iyong buhay. Panatag ang ating kalooban. Purihin mo. Let us worship.